Kailangan mo ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Walang mas hihigit pang kapangyarihan kaysa sa kapangyarihang kayang bumuhay ng patay. Ito ang kapangyarihang ipinakita ni Jesus nung unang Easter. Ito ang pinakamakapangyarihang pangyayari sa kasaysayan ng mundo. At ang kamangha-mangha, ang kapangyarihang iyon ay available din para sa iyo. Tama ang narinig mo. May access ka sa kaparehong kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan 2,000 years ago. Sabi ng Bible, I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe Him. This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realm. Ephesians chapter 1 verses 19 to 20 ng New Living Translation. Pag-isipan mo ito. Hayaan mong tumimo sa puso mo. Ang kapangyarihan ng resurrection ay para sa iyo. Pinapaalala rin sa atin ng Bible na ang resurrection ni Jesus ay may kasamang pangako. By His power, God raised the Lord from the dead, and He will raise us also. Wala naman po yan sa 1 Corinthians chapter 6 verse 14 ng New International Version. Dahil binuhay ng Diyos si Jesus mula sa kamatayan, ang huling hininga mo sa mundong ito ay hindi katapusan ng iyong buhay. Ikaw rin ay pwedeng makaranas ng resurrection power sa buhay mo. Hindi mo kailangang hintayin ang kamatayan para maranasan ang bagong buhay. Baka kailangan mo ng resurrection ng lakas mo. Baka kailangan mo ng resurrection ng marriage mo. Baka kailangan mo ng resurrection ng pangarap mo. Ang tao kayang mag-resuscitate. Pero ang Diyos lang ang may kayang mag-resurrect. Ang patay mong lakas, patay mong relasyon o patay mong pangarap, hindi mo kayang buhayin sa sarili mong kakayahan. Hindi sapat ang lakas mo. Pinapaalala sa atin ng Easter na ang kapangyarihan ng Diyos ay mas dakila, mas higit kaysa sa kahit anong problema na kinakaharap mo ngayon. Think about this, my friend. Is it easier to believe God can give you a resurrection in a certain area of your life, or that He can give you life after death? Mas madali bang paniwalaan na kayang bigyan ka ng Diyos ng resurrection sa isang bahagi ng buhay mo, or kaya kang bigyan ng buhay pagkatapos ng kamatayan? Pag-isipan mo yun. Pangalawa, think about this. To let God resurrect an area of your life, you must admit you can't do it on your own. Why is that so difficult to do? Para hayaan ang Diyos na magbigay ng bagong buhay sa isang bahagi ng buhay mo, kailangan mong aminin na hindi mo ito kayang gawin mag-isa. Bakit kaya ito mahirap gawin? At pangatlo, think about this. In what area of your life do you need to see a resurrection? Saang bahagi ng buhay mo na kailangan mong maranasan ang resurrection?
Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At sa araw na ito, piliin nating magtiwala sa Diyos na may hawak ng lahat.